Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y walang asawa na, huwag kang makipaghiwalay. Wala ka bang asawa, huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa,
ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagbasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring niyaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga lagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo't lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit saba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Saba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Saba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Saba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayo'y din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating napakinggan ay version ni San Lucas na tinatawag nating mga mapapalad.
Si San Mateo ay naglahad din ng katulad ni Jesus tungkol sa mga mapapalad at wala yung tinukoy dito ni San Mateo. Pero ngayon dito sa pagkakalathan at pagkakasulat ni San Lucas ay 4 ang tinukoy niya na mapalad. At gayon din naman karugtong nito ay yung mga para magiging sawing palad naman ang isinama niyang sa Ebanghelyo ngayon, kumbagay contrast. Kung una, yung mapalad ay yung mga mahirap, nagugutom. Dito naman sa kabilang, sa dinugtong ni San Lucas ay yung mga mayaman at mga busog. Kaya hindi naman yung mga nalulungkot, ang mapalad, samantalang dinugtong pa niya dito, yung mga nagsisitawa sa pagkakataong ito. Pero ngayon, ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin, ay yung isang salita dito, yung ngayon. Yung salitang ngayon. Kasi dito sinabi ni San Mateo na mapapal kayo mga nagugutom ngayon, tumatangis kayo, at kinasusuklaman kayo. Tapos sinabi din niya dun tungkol dun sa mga sawing palad na mayaman ngayon, busog ngayon, nagsisitawa ngayon. Yung salitang ngayon. Ano bang nararanasan natin sa ngayon? Ano ba ang nararanasan natin sa ngayon? Tayo ba ay nahihirapan? Tayo ba'y gutom? Tayo ba'y tumatangis ngayon? Tayo ba ay mayaman ngayon? Nagagalak ngayon? Busog ngayon. Bakit yung salitang ngayon? Sapagkat sa pagkakataong iyon, yung now, yung ngayon, ay nagpapaanyaya sa atin na saan ba natin nilalagay ang ating pagtitiwala? Kasi lahat ito nararanasan natin. Maring kahapon ganon, maring bukas ganon din. Pero sa pagkakataong ito ngayon, ang karanasan natin sa buhay. Saan natin nilalagay ang ating pagtitiwala sa Diyos? Kasi ang sinasabi sa atin dito ng mapapalad na tawag nating beatitudes, ito yung dapat na maging attitude. Kaya beatitude. Yung attitude natin sa ngayon, kung paano natin tinitignan ang iba't ibang karanasan natin sa ating buhay. Kung bakit ito inilahad ng Panginoon ay dahil kapag yung sa una sa mapapalad, ang mga ganitong karanasan ay hindi dapat makita na parang parusa, kundi sa positibong pananaw, pagkakataon upang makita natin ating mga sila na patuloy lamang na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Samantala yung mga tinukoy na mayaman, nagsisitawa, na busog, ato kasi parating yung tukso na doon lamang umasa. Doon lamang magtiwala sa karanasan nila sa ngayon. Sa anumang karanasan natin ngayon, mga kapatid, aliman tayo doon sa tinukoy ni Jesus, batay sa Ebanghelyo ni San Lucas, kinakailangan patuloy natin ito ng ating sarili at magtiwala at umasa sa Panginoon sa ngayon. Kung bakit mahalaga yung ngayon, sapagkat yung sa ngayon ay nagtuturo sa atin ng disposisyon kung paano natin naharapin yung kinabukasan at kung paano natin titignan yung karanasan natin kahapon. Ito yung magbibigay direksyon kung paano natin parati titignan ang buhay. Kung paano tayo tinuturuan ng karunungan ng Diyos na sa gitna ng lahat ng karanasan natin sa ating buhay. Nandun ng Diyos
na kinakailangan nating patuloy na magtiwala at umasa sa Kanya. Yun mga kapatid, ang dapat na naging attitude ng bawat isa sa atin. Mahalaga ito sapagkat ito'y magbibigay direksyon sa ating buhay at lalim ng ating pagkipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Mayaman man o mahirap, lahat tayo sama-sama tinatawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama na may tunay na puso ating itutugon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbuni sa kasiyahan ng kahariang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayang inihanda mong maging amin, sapagkat Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid o pangambagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Ikaw ang gumagawa ng wagas at katapatan at kapayapaan.
Ipagkalubong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, na iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mong naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't palahag ng tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para magpahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya
At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sa linyang alay,
bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy natin magtiwala at umasa sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.